Kami po mula nung pumutok yung pinatubo, nung nakaraan na taon, doon lang kami nakinabang sa patubig. Lalo na po ngayon, lalong gumanda yung patubig namin dahil nagawa itong kanal na simyentuhan. Siguro 100% na makikinabang yung mga farmers dito sa sinasakupan ng Gumain. Mas malaki kasi dati umaani lang kami ng mga 70 ang average. Ngayon umahigit na 100 yung average nila ngayon dahil yung tubig sufisyente Itong kanal na ito, almost mga 2 kilometro na yun na pasemento natin na main kanal at mga 1 kilometro yung mga lateral ang napagawa natin na binigay na pondo nating Pangulo, Gloria Macapagal-Arroyo. At katulong din dito ang aming sekretary, si Arthur Yap, na walang sawang pagbibigay ng ayuda sa amin dito sa irrigation. Kaya kami nagpapasalamat sa presidente natin, saka sa mga anak niya, si Mikey Arroyo, sa binigay niyang tulong sa amin dito sa Pampanga. Ito po, pakikinabangan namin habang panahon siguro dahil maganda na yung pinagawa nila. Mga bagong irrigation structures naman ang natapos ngayong taon sa panguna ng Bataan Provincial Irrigation Management Office. Ang Banawang Communal Irrigation Project na matatagpuan sa bayan ng Bagak at nahahati sa 4 na magkakahiwalay na istruktura. 170 hectares ang napapatubigan at 115 farmer families ang makikinabang. Bali kasi itong proyekto nito, although yan nga, DAR ang Department of Agriculture ang lead agency dito, this is a funding donor funded by ARCDP to World Bank. So sila ang lead agency dito. Ngayon ang NIA, siyang natap bilang implementing agency through irrigation component. Nakita nga natin dito, di ba, puro bundok tong sa paligid natin. So mga 2 kilometers ang layo natin dito sa all-weather road. So itatap nga natin yung mga river dito sa upstream, then dadali natin hanggang dun sa ibaba yung water supply. Sa paggamit ng mahusay na patubig na ito ay natitiyak ko na ang mga pag-aani ay magkakaroon ng improvement. Sapagkat nung hindi pa nag-umpisa ito, ay medyo hirap ang mga magsasaka sa patubig. Kaya nga po ngayon, sa nakita namin na yung flow ng tubig o yung daloy ng tubig, nakita namin na tuloy-tuloy dahil walang sagabal, ay inaasahan po namin at bawat nakausap din namin ng miyembro namin ay natutuwa dahil sa hindi na sila maghihirap ng paggagawa ng mga tinatawag nating tabunan na kanilang sinasalunga. Katulad nitong main dam na ito, sa tuwing magigiba po ito, puro kabatohon ito na inire-recrap nila nang wala naman siminto. Kaya nung makita nila ito, tuwan-tuwa din sila, yung ating mga farmers. At nagandahan sila sa pagkakagawa ng ating proyekto. Higit ding nakatulong sa mga taga-Bataan ang rehabilitasyon ng Layak-Balsik River Irrigation System na nagpapatubig sa halos 400 at 50 ektaryang lupang sakahan at magdadagdag sa ani ng halos 200 magsasaka. Samantala, matagal na panahon na din ang hinintay ng mga taga-Moncada, Tarlac upang manumbalik ang sigla ng kanilang bukirin. Sa pamamagitan ng bagong Kalamay Communal Irrigation Project, 100% ng pakikinabangan ng mga magsasaka ang kanilang sakahan. Dahil sa kagustuhan namin magkaroon ng irrigation system dito, kinukulit ko yung provincial office at lalong-lalo na si Regional Director Collado. So tawag ako ng tawag sa kanya at sumasagot naman si Regional Director sa akin. Kahit na anong kulit ko sa kanya, tawag ako ng tawag. At siguro dahil nga doon sa nararamdaman din niya yung pangangailangan, kaya na-action na naman.
Mula sa Tambor River na pagkukunan ng tubig ng Permanent Diversion Dam, hindi naaasa lamang sa mga shallow tube wells ang mga magsasaka rito. Higit nila silang makatitipid sa krudo lalo na sa panahon ng tag-araw. Mga 300 hectares ang matataniman. At hindi lang yun, madadagdagan pa pagka tuluyan ng nakumpleto itong programang ito. So yun yung may dadagdag natin sa ating rice production. At hindi lang yung directly benefited, pati yung mga adjacent plots makikinabang din. At sabi nga sa akin ng isang farmer dito, ma'am, sabi niya, may kita na ang mga farmers. At hindi lamang isa, 2 tanim, baka pwede pa 3 pananim. At nagpapasalamat kami. Dahil ako, sabi niya, 64 years old na ako. Ito yung pangarap namin. At ngayon, nagkaroon ng katuparan. Kaya maraming salamat. Dito naman sa bayan ng Zaragoza, Nueva Ecija, malaki ang pasasalamat ng mga magsasaka rito dahil sa rehabilitasyong isinagawa sa Gapumaca Communal Irrigation System. Mula sa existing kanal na natapos noong nakaraang taon, nakatakda na rin isagawa ang extension nito na popondohan ng mahigit 6 na milyong piso. Ako nagpapasalamat din sa mga tao natin sa gobyerno na binibigyan ng pansin yung mga problema ng mga magsasaka. At malaking tulong bilang nakapagpapaaral yung mga magsasaka natin. Nakapagbibigay ng hanap buhay sa mga taong walang saka. Dahil kasi nakikiga pa sila. Yun ang isang malaking kabiyayaan din sa amin. Ang isa pa niyan na talagang binibigyan ng ating gobyerno ng biyaya na ganito, talagang yung mga magsasaka natin kumbaga sa kuwan, kahit na lang maliliit silang talagang tinitingnan, nabubuhay nila yung kanilang pamilya sa magandang pamamaraan. Sana nitong mga susunod na taon, 2009, 2010 hanggang 2012, upang yung ating 5-year irrigation development program ay matupad, magpatuloy ang pagbibigay ng pondo ng ating pamahalaan sa pamamagitan ng ating mahal na Pangulo, Gloria Macapagal Arroyo, sa patubigan upang ang NIA ay lubos na makatugon sa pangangailangan ng mga magsasaka at matupad ang irrigation development plan na ito sa loob ng 5 taon, na kung saan ay kung mabibigyan ng sapat na pondo, in 5 years time ay ma-attain na natin ang full irrigation development sa buong rehiyon. Ang pagpupunyagi sa larangan ng patubigan sa buong bansa ay di kaya ng pamahalaan lamang. Katuwang rito ang mga magsasakang bumubuhay sa industriya ng agrikultura. Dahil sa NIA, magsasaka ang laging una. Sana'y naibigan nyo ang episode namin sa araw na ito. Tune in again next week para sa dagdag kaalaman tungkol sa mga proyekto ng pamahalaan para sa kaunlaran ng bayan. Muli ako po sa Julina Magdangal para sa The Working President. Magandang araw sa inyong lahat.